Mga kapatid, manatili pong handa. Dalawang bagyo po kasi ang binabantayan ng Pag-asa sa loob at labas ng bansa. Isa na dyan ang bagyong Maymay na nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi po ng Luzon. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ating resident meteorologist, ang ating weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Yung low pressure area sa hilagang bahagi ng Luzon, yung dati pong bagyong Luis ay tuluyan na pong nalusaw. Samantalang, yung low pressure area naman sa may West Philippine Sea ay lumakas na nga at isa na pong ganap na bagyo. At yan po ay nabigyan ng local name na Maymay. So yung ating general area na may mababang pressure o yung ating sama ng panahon ay para pong lumipat yung center or gitna. Sa ngayon, ito pong bagyong Maymay ay lumakas pa at isa na pong tropical storm na huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 170 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Yan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Sa ngayon, yan po ay mabagal na kumikilos o halos nakatambay dito sa may West Philippine Sea dahil nagkakaroon na po yan ng interaksyon dito po sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility, ang bagyong may international name na Dolphin. Ito pong bagyong Maymay ay may direktang epekto sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, samantalang yung ating habagat o Southwest Monsoon ay nagpapaulan naman dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, including Metro Manila. At ito nga po ay tutungo dito sa direksyon ng bagyong may international name na Dolphin na huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 1,845 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at may taglay na lakas na hangin na nasa 165 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umabot sa 205 kilometers per hour. Ito po ay nasa typhoon category, may kalakasang bagyo po yan, pero hindi natin yan inaasahang tumama sa lupa o maglandfall. Yan po ay kikilos lamang dito sa itaas na bahagi ng ating area of responsibility patungo dito sa southern portion ng Japan. Pero habang kumikilos po yan dito sa itaas na bahagi ng ating power line, yan po ay humihila o magpapalakas ng habagat at sasama nga sa kanya ang bagyong Maymay. Kaya meron po muling possibility maglandfall o tumama sa lupa ito pong bagyong Maymay at after po niyang tumama, makakaasa po tayo na yan po ay hihina at magiging parte na lamang ng habagat natin na hinihila nitong bagyong may international name na Dolphin. Pero yung ating habagat naman ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa kanlurang bahagi nito sa mga susunod na araw, lalong-lalo na po sa darating na weekend. May kalawakan po yan, mararamdaman po natin ang hangin ng habagat hanggang dito po sa area ng Visayas. Kaya pagandaan po natin yan mga kapatid at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto niyan. Pero sa ngayon, ito pong bagyong Maymay ang nagdudulot po ng posibleng masamang panahon sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa ngayon, bali offshore pa po yung kanyang mga kaulapan at hangin, pero habang kumikilos po yan papalapit sa ating bansa, dito po sa hilagang bahagi ng Luzon, maaaring pong maglandfall yan dito sa Ilocos Sur or sa area po ng La Union mamayang gabi. At habang dumidikit nga po yan dyan, mamayang hapon hanggang gabi, possible na po muli tayong makaranas ng masungit na panahon. Malalakas na pagulan at may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa Mountain Province, Abra, kasama po dyan ng Benguet at kasama na rin po dyan ng Baguio City, La Union at Pangasinan. Babalik po muli yung ating malalakas na pagulan dyan, kaya doble ingat pa rin po tayo dyan mga kapatid. Lalong-lalo na po yung mga nakakaranas na ng mga pagbaha at mga landslide. Samantalang ang natitirang bahagi po ng Ilocos Region, mga kabundukan sa Cordillera, kasama na po dyan ang Cagayan, maging ang malaking bahagi ng Central Luzon, posible rin po yung ating mga pagulan na may kasama pong pabugso-bugsong hangin. Kaya mag-ingat din po tayo dyan. Dito naman sa Metro Manila, apektado po tayo ng habagat, buong araw maulap po ang panahon natin at posible po yung ating mga pagulan. So anumang oras sa maghapon, posible po tayo makaranas ng pagulan. At malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Kaya mag-ingat din po tayo dyan. Samantalang ang malaking bahagi po ng Calabarzon, including Cavite, Batangas at Laguna, maging dito sa Mindoro, Romblon, Marinduque, possible din po yung ating mga pagulan, dulot ng ating habagat. Kasama na rin po dyan ang mga areas dito sa Panay, Antique, Iloilo at Guimaras. Epekto na rin po yan ng ating habagat o Southwest Monsoon. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, mas maaliwalas po yung ating panahon at kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga afternoon showers at thunderstorms lamang. Kaya sa may mga lakad, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Again, dito po sa Metro Manila, magpapatuloy po ang mga pag-ulan natin. Kaya doble ingat po tayo at huwag po natin kalimutan ang pagdadala ng payong. At kung hindi naman importante yung ating gagawin, ay lumagi na lamang po tayo sa bahay. Mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat. Kanina pong 5:40 ng umaga. At muli po yung lulubog mamayang 6:24 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa inyo.
Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.